Hello guys! Welcome back! And for today's video, gagawa po tayo ng ube maha blanca. So, ang gagawin po natin is i-prepare na po natin yung mga ingredients. So, yan, naglalagay na po tayo ng cornstarch. So, ang sukat po ng cornstarch na nilagay ko po dyan is 2.5 cup. And then 2 cups po for the white sugar and then evaporated milk. Yung big can po yan. And then, isa pong Coco Mama. Yung gata po yan. Pero para sa akin, mas masarap po yung pure talaga na gata na gagamitin po dyan. And then, 6 cups po na water. And then, imimix po para mawala po yung buo-buo po ng cornstarch. Saka po tayo maglalagay ng ube flavor. Kahit anong brand po, pwede pong gamitin. Then, naglakay din po ako dyan ng Nestle cream. Optional lang po yan. Kung gusto nyo maglagay, it's okay. Kung ayaw nyo pong maglagay, it's okay lang din naman. Then, kung wala po pala kayong ube flavor, pwede naman po na yung ube powder ang gagamitin. Bale, 2 tablespoon po ang nagamit ko dyan na ube flavor. And then 2 tablespoon din po ng margarine. And sa ano po yan, sa stage po na ito is nakasalang na po yan sa apoy. High heat po dapat. And siya nga pala, kung gusto nyo po ng mas darker po yung color po ng ube maha po ninyo, pwede po kayong magdagdag ng food coloring na violet. Pero para sa akin is okay na po yung color niya kasi pag maluluto po kasi yung maha na ube, magkukulay pa po yan pag natuyo. I mean, pag nag-cool down na po yung heat niya. Yung pag nag-set na po yung ating maha blanca. Kukontinue lang po natin ng pag-stir dito. Dapat tuloy-tuloy po yung paghalo kasi pag hindi po tuloy-tuloy ang paghalo, pwede pong masunog yung ilalim ng ating kawali. And then doon po magbubuo-buo na po yung ating maha. Kaya dapat continuous lang po yung paghahalo. And then pag ganyan na po siya kalapot, papahinaan na po natin ang ating apoy sa pinaka low heat. And then pag wala na po yung watery part ng ating maha, pwede na natin siyang patayin at ilagay na natin sa ating molder or sa llanera or sa bilao o saan nyo po pwedeng ilagay yung ating maha na naluto. So itong ube maha pala na ginawa ko is dinala ko po yan sa school ng aking anak kasi today is their family day. Doon na po kami magla-lunch kaya I decided na magdala na lang din ng pang-dessert namin para meron pong kainin yung mga bata na matamis. And syempre hindi lang yung mga batang makakakain nito kundi yung co-parents ko din and yung mga teachers din makakatikim ng ating ube maha. Actually, this is my first time to magluto ng ube maha and sa tingin ko naman is nagustuhan din naman po ng mga co-parents ko and then ng teacher ni Toby. For the ingredients po and procedure, ipopost ko na lang din po sa caption nitong video po na ito. Bago po pala natin siyang i-slice or i-cut, dapat po naka-cool down muna yung init. Kasi pag mainit pa po natin siyang i-slice, madikit pa po kasi yan. Kaya hindi pa masyadong maganda ang pagkaka-slice nyo pag mainit pa po yung ating ube maha. And then pag na-slice na po natin yung ating maha, pwede na po natin siyang i-grate ng cheese. Kahit anong brand po ng cheese ay po pwede po siya. Pero on this video, ang ginamit ko pong cheese dito is yung Eden cheese kasi mas masarap po ang Eden cheese kaysa sa mga ibang brand na cheese na ginagamit po natin. And that's all for today's video. Thank you po for watching.